Magandang araw! Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Alice para sa aralin natin sa Mathematics Quarter 3, Week 4. Sa pagtatapos ng araw na ito, ikaw ay inaasahan na nakalulutas ng mga routine at non-routine problems na kinakakasakutan ng division of numbers 2, 3, 4, 5, at 10 at sa alinman sa iba pang mga operasyon ng whole numbers. Kasama ang pera gamit ang angkop ng mga estratehiya at pamamaraan sa paglutas ng word problems. Pangalawa, nakikilala ang mga hakbang sa paglutas ng mga suliraning ginagamit ng division. O solves routine and non-routine problems involving division of numbers by 2, 3, 4, 5, and 10 and with any of other operations of whole numbers including money using appropriate problem-solving strategies and tools. Hi, I'm Teacher Alice. Welcome to our online class. I hope you are ready as I start to teach and have fun. We're in this together, so let's respect and support each other. Pero bagong lahat, alamin natin uli ang ating mga classroom reminders. Number 1, be attentive. Number 2, raise your hand or use the icon raise hand if you want to speak. Number 3, be respectful. And number 4, be safe. O mga bata, bago ang lahat, sagutan muna natin ang unang pagsubok. Piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1, may 18 na mga batang scout at sila ay hinati sa dalawang grupo. Ilang scout meron sa bawat grupo? A. 8, B. 9, C. 6, o D. 5? Anong yung sagot mga bata? Tama! Letter B. 9. Number 2, may 16 na lobo. 4 na lobo ang natanggap ng bawat bata. Ilang bata ang mayroong lobo? A. 4, B. 9, C. 10, o D. 11? Anong sagot? Tama! Letter A. Sa number 3, si Nilo ay may 21 na holen. Dinagdagan pa niya ito ng 14 at ibinahagi ang mga ito sa 5 niyang kaibigan. Ilang holen ang matatanggap ng bawat isa niyang kaibigan? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8? Anong mga sagot mga bata? Magaling! Letter C. Number 4, naglalaro kayo ng taguan ng mga kaklase mo. Inilabas nila ang kanilang mga kamay. Umabot ito sa 40 na nang bilangin mo. Ilang kaklase mo ang nagtatago? A. 20, B. 30, C. 40, o D. 50? Anong yung sagot mga bata? Tama! Letter A. Number 5, binigyan ka ng nanay mo ng 20 pesos. Nais mong bumili ng tinapay na nagkakahalagang 4 pesos bawat piraso. Magkano ang sukli kung bibili ka ng 3 tinapay? A. 4 pesos, B. 5 pesos, C. 6 pesos, o D. 8 pesos? Anong sagot mga bata? Mahusay! Letter D. 8 pesos. Ngayon naman, mula sa inyong natutunan sa nakaraang aralin, maaari ba bang sagutan ito gamit ang iyong isip lamang? Ano kaya ang sagot? Tingnan nga natin, mga bata. Number 1, 8 divided by 4. Anong yung sagot? Tama! 2. Number 2, 16 divided by 4. Ano ang iyong sagot? Magaling! 4. Number 3,
18 divided by 3. Sige nga, pakisagutan nga. Tama! 6. Number 4, 45 divided by 5. Mahusay! 9. At sa number 5, 30 divided by 10. Magaling! 3. Ang huhusay naman ng mga batang ito. Mula naman ngayon sa ating panibagong aralin, word problems involving division of numbers. Sa aralin ito ay matutunan mo kung paano lutasin ang mga word problems gamit ang division of numbers. Sa paglutas ng mga suliranin, sinusunod natin ang mga sumusunod na hakbang. Unang hakbang, unawaing mabuti ang suliranin. Ibig sabihin nito, babasahin natin at uunawain natin ang word problem. Sa ikalawang hakbang, planuhin mo kung ano ang dapat gawin. Kung ito ba ay gagamitin natin ng iba't ibang operasyon. At sa ikatlong hakbang, isagawa ang plano. Ano yung mga pwede natin gawin? At sa ikaapat na hakbang, i-check kung tama ang sagot. Ayan mga bata. So meron na tayong mga hakbang na dapat nating sundin. Handa na ba kayo? Kung gayon, tignan natin ang mga sumusunod. Una, pag-solve ng mga routine problem. Halina't basahin natin ang word problem. 50 mga magulang ang nakiisa sa unang araw ng Brigada Eskwela. Kung sila ay hinati sa 5 pangkat, ilang magulang ang meron sa bawat pangkat? Okay mga bata, naisip niyo na ba, naunawaan niyo na ba ang word problem? Meron lang ilang katanungan ang iyong guro. Una, ilan ang mga magulang na nakiisa sa Brigada Eskwela? Anong sagot mga bata? A. 50 o 50. Sa ilang pangkat sila hahatiin? Sige nga, ano ang kasagutan? Tama din. 5 o 5 na pangkat. Upang malutas ang suliranin, sundin natin ang mga paraan o hakbang na binanggit kanina. Unang hakbang, unawain mabuti ang suliranin. Ating alamin kung ano ang tinatanong sa suliranin, gayon din yung mga datos o yung mga detalye na makakatulong sa paglutas nito. Okay, sa unang katanungan, ano ba ang tinatanong dun sa ating word problem? Sige nga, meron bang gustong sumagot para sa katanungan ito? Tama! Ang tinatanong sa suliranin ay ilang magulang ang meron sa bawat pangkat? Magaling! Para naman sa mga binigay na datos, ano-ano ba ang mga binigay na datos? Sino ang gustong sumagot? Tama! 50 magulang at 5 pangkat. At para naman sa ikalawang hakbang, gagawin natin ito mga bata. Planuhin natin kung anong nga dapat gawin. Pag-isipan kung anong operasyon ang dapat nating gamitin sa paglutas ng suliranin. Sa tingin nyo mga bata, ano ang operation na gagamitin natin? Anong mga sagot nyo mga bata? Division. Ano naman ang pamilang na pangungusap natin? Mahusay! 50 divided by 5 equals n. At para naman sa ikatlong hakbang, isagawa ang ating mga plano. Dito, maaari tayong gumuhit, gumamit ng mga pamilyang na bagay, o
counters o mag-solve upang makuha ang tamang sagot. Ngayon, tingnan nyo ang nasa inyong screen. Nandiyan ang mga magulang na 50 o 50 mga magulang na hahatiin sila sa 5 pangkat. Ngayon, tingnan mabuti kung paano natin mahahati ang mga magulang sa 5 pangkat. Naiisip nyo na ba mga bata? Tama! So, maaaring 50 na magulang hahatiin natin sa 5 ay magiging 10. So, 10 mga magulang ang magiging bilang sa isang pangkat. Ngayon naman mga bata, para sa ika-4 na hakbang, i-check natin kung tama ang ating sagot. Sa pag-check ng suliranin sa division, maaaring gumamit ng multiplication. I-multiply natin ang quotient sa divisor. Ngayon, ang sagot natin ay 50 divided by 5 equals 10. So, sa unang part ng division ay, ang tawag sa kanya ay dividend. Sa pangalawa naman, ang tawag sa kanya ay divisor. At ang sagot sa division ay quotient. Ngayon, sa pag-check kung tama ang ating sagot, i-multiply natin si quotient. So, 10, i-multiply natin sa 5 na ating divisor. So, 10 times 5 equals 50. So, 50 na kaparehas ng dividend. Kapag lumabas na ang sagot ay ang dividend, ibig sabihin, tama ang ating mga sagot. Ngayon naman, dako naman tayo sa pag-solve ng mga non-routine problems. Babasahin ko ang ating suliranin. Si Tonyo ay binigyan ng kanyang ninang ng 75 pesos noong Pasko. Isasama niya ito sa naipon niyang 15 pesos. Kung ang kabuuang halaga ay ibibili niya ng 10 lapis, magkano ang halaga ng bawat lapis? Ngayon, sagutin natin ang mga katanungan. Magkano ang binigay ng ninang ni Tonyo sa kanya noong Pasko? Sige nga mga bata. Tama! 75 pesos. Eh magkano naman ang naipon niya? Magaling! 15 pesos. Eh, ilang lapis ang bibili niya? Ang huhusay naman. Tama! 10 na lapis. Paglutas ng non-routine problem katulad nito, sundin pa rin natin yung mga hakbang na inilahad natin kanina. Unang hakbang, unawaing mabuti ang suliranin. Ano ba yung tinatanong? Sige nga mga bata, alamin natin kung ano yung tinatanong sa ating suliranin. Ano ang iyong sagot mga bata? Tama! Magkano ang halaga ng bawat lapis? Eh ano naman ang binigay na datos? Magaling! 75 pesos na binigay ng ninang niya, 15 pesos na naipon niya sa kanyang alkansya, at 10 na lapis na nais niyang bilhin. Magaling! Ang hakbang, planuhin natin kung ano talaga ang dapat natin gawin. So sa suliranin ito, dalawa ang operation ang gagamitin natin. Addition at division. Dahil kailangan muna natin pagsamahin ang lahat ng pera ni Tonyo bago natin hahatiin ang mga ito upang makabili siya ng 10 lapis. Kailangan natin malaman kung magkano ang halaga ng bawat. Para naman sa ikatlong hakbang, isagawa na natin ang plano.
Susulat muna tayo ng number sentence. Sundin natin ang halimbawa. Ngayon, sinulat natin ang 75 at 15 pesos. 75 pesos at 15 pesos. So, in-add natin 5 plus 5 equals 10. Carry 1. So, 7 plus 1 plus 1, 9. So, ang lahat ng pera na naipon niya ay 90 pesos. Ngayon, i-divide naman natin sa 10 na lapis. So, 90 divided by 10 equals n. Ngayon, aalamin natin kung ano yung n na to o yung number na to sa paggamit ng division. So, may dalawang pamamaraan ang division. Pwedeng pahalang at pwedeng pababa. So, 90 divided by 10. So, kapag dinivide natin ang 90 sa 10, lalabas ay 9. Kasi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So, ang bilang ko doon ay 9. So, 9 10 times 9 equals 90. So, 0 minus 0, 0. 9 minus 0, 0. So, ang magiging sagot natin dito ay 9. At para sa ika-4 na hakbang, i-check naman natin kung tama ang ating sagot. Gagamit tayo muli ng multiplication upang mag-check kung tama ang ginawa nating pag-divide. Multiply ang quotient sa divisor. So, kanina, naisulat natin ay 90 divided by 10 equals 9. So, ang quotient, imumultiply natin sa divisor. So, 9 times 10 equals 90. So, kapag daw ang lumabas, ang sagot ay ang dividend, ibig sabihin, tama yung ating mga sagot. Alam nyo na kung paano sagutan ang ating mga word problem. Sagutin naman natin ang mga gawain. Number 1, naisipan nyong mga ruling sa araw ng Pasko. Nakaipon kayo ng magkakaibigan ng 100 pesos. Tik magkano ang bawat isa kung 4 kayong maghahati? Tingnan nga natin. Isipin natin ang mga kasagutan. Anong sagot, mga bata? Sa solusyon ay 100 pesos divided by 4 equals 25. Sa kumpletong sagot, bawat isa ay makakatanggap ng 25 pesos. Mahusay! Sa number 2, bumili si Mila ng 3 pirasong panyo. Magkano ang magiging sukli niya sa 100 pesos kung ang isang panyo ay nagkakalaga ng 30 pesos? Ang tamang sagot ay sa solusyon, 30 pesos times 3 equals 90 pesos. 100 pesos minus 90 pesos equals 10 pesos. At sa kompletong sagot, 10 pesos ang magiging sukli ni Mila. O, ito ang ating mga tatandaan, mga bata, ha? Sa pagsagot ng word problems involving division of numbers, meron tayong mga hakbang na dapat sundin. Ito ay, una, unawaing mabuti ang suliranin. Planuhin kung ano dapat gawin. Pangatlo, isagawa ang plano. At ika-4, i-check kung tama ang sagot. Ngayon, sagutin naman natin ang pag-alam sa natutuhan. Sagutin ang mga sumusunod. Ipakita ang iyong sagot o solusyon. Number 1, nagbayad si Maria ng 30 pesos para sa 5 bibingka. Magkano ang halaga ng bawat bibingka? Anong sagot, mga bata? Tama, 6
pesos ang halaga ng bawat bibingka. Number 2, sa labas ng pintuan ng silid-aralan ay may 18 na piraso ng sapatos. Ilan kaya ang may-ari ng mga sapatos na ito? Ang tamang sagot ay 9. 9 ang bilang ng may-ari ng mga sapatos. At para sa pangwakas na pagsusulit, piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1, kung ikaw at ang kaibigan mo ay maghahati sa 14 na piraso ng holen, tig ilang holen ang makukuha nyo? A. 6, B. 7, C. 8, D. 9. Ang tamang sagot ay tama! Letter B. 7. Number 2, ilang bili ni Berto sa kanyang 40 pesos kung ang bawat isang biskwit ay nagkakahalaga ng 5 pesos? A. 4, B. 5, C. 8, D. 10. Ang tamang sagot ay letter C. 8. Number 3, mayroong 24 na piraso ng sapatos na pasalubong ang tatay mo mula sa ibang bansa. Binigay sa iyo ang isang pares. Ilang tao pa ang maaaring bigyan ng sapatos? A. 10, B. 12, B. 11, C. 12, o D. 20. Ang tamang sagot ay tama. Letter B. Number 4, si Aling Nena ay may 50 pesos. Kung bibigyan niya ang dalawa niyang anak na tig 10 pesos, magkano ang matitira sa kanya? A. 30 pesos, B. 20 pesos, C. 15 pesos, o D. 10 pesos. Ang tamang sagot ay tama. Letter A. 30 pesos. Number 5, magkano ang kabuang pera ni Anthony kung meron siyang 20 pesos at nagbigay pa ang tsuhin niya ng 30 pesos na pinaghahatian nilang dalawang magkapatid? A. 50 pesos, B. 45 pesos, C. 40 pesos, o D. 35 pesos. Tamang sagot ay tama. Letter D. 35 pesos. Ang gagaling nyo naman. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!